Pinofore, Quarter 2, Week 5. Tala-arawan. Opinyon at katotohanan. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa tala-arawan at opinyon at katotohanan. Mga kasanayan. Una, nauunawaan ang kahulugan ng tala-arawan. Pangalawa, nalalaman ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan. Unang araw. Maikling balik-aral. Panuto, humanap ng kaparehang kamag-aral at gayahin ang ginawang usapan ng magkamag-aral na sina Kevin at Enzo. Sagutin ang mga gabay na tanong matapos itong gawin. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Sina Kevin at Enzo. Gayahin o basahin ninyo ang kanilang pag-uusap. Narito ang kasunod. Ituloy pa natin. Nagawa nyo ba ito? Magaling kung ganon. Mga gabay na tanong. Una, ano-anong panghalip pamatlig ang ginamit sa usapan ni na Kevin at Enzo? Tama! Doon, ito, iyang. Pangalawa, paano nila ito ginamit bilang panturo sa pangalan? Magaling! Una, ang doon ay ginamit ni Kevin upang ituro ang lugar ng kaarawan ng kanilang pinsan sa Bulacan. Pangalawa, ito. Ginamit ito upang tumukoy sa paboritong sapatos na isinusuot ni Kevin. At ang iyang naman ay tumutukoy sa bag na iniuutos ni Kevin
na buhatin ni Enzo. Panghikayat na gawain. Panuto, buo salita. Pumitas ng mga letra mula sa puno upang makabuo ng mga salita. Ang mga letrang nakasabit sa puno na kapag pinagsama-sama at binuo ayon sa tamang pagkakaayos ay mabubuo ang salitang nagpapakahulugan na talaan ng mga karanasan o nangyari sa buhay ng isang tao sa bawat araw. Isusulat lamang ang mga letrang mapipili upang makabuo ng salita batay sa dami ng guhit na makikita sa bawat bilang. Tiyakin lamang na tanging ang mga letrang makikita sa puno ang gagamitin sa pagbuo ng salita. Pumili ka na ng mga letra upang makabuo ng mga salita. Sagutin na natin. Una, awa. Pangalawa, at. Pangatlo, maaring tala. Araw, wala. Tara, awat. Tawa, at alat. Pang-apat, larawan. Pang-lima, arawan. Nakuha mo ba ang mga tamang sagot? Magaling! Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pag-ugnay sa nakaraang gawain. Muling itala sa talahanayan ang mga salitang nabuo sa nakaraang gawain. Bigyan ng pakahulugan ang bawat salita at gamitin sa isang makabuluhang pangusap. Ibahagi ang ginawa sa klase. Gawin na natin. Para sa mga salita, una, awa. Pangalawa, at. Pangatlo, wala. Sagutin mo ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Para naman sa kasunod na bahagi. Pang-apat, larawan. Pang-lima, arawan. Sagutin mo ito.
Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Ikalawa at ikatlong araw. Pagproseso ng pag-unawa. Muling balikan ang mga salitang nabuo mula sa huling gawain. Mga gabay na tanong. Una, ano-anong salita ang iyong nabuo? Magaling! Ang mga salitang nabuo ko ay awa, at, wala, larawan, arawan. Pangalawa, ano ang pinakamaikling salita at pinakamahabang salita ang iyong nabuo? Tama! Ang pinakamaikling salita ay at ang pinakamahabang salita naman ay arawan o larawan. Pangatlo, anong salita kaya ang mabubuo kapag isinaayos ang lahat ng mga letrang matatagpuan sa puno batay sa pagpapakahulugang binanggit sa naunang panuto? Napakagaling! Kapag pinagsama-sama at inayos ang mga letrang nasa puno, maaari tayong makabuo ng salitang tala, araw, wala, arawan, larawan, at iba pa. Paglinang ng konsepto. Basahin at unawain ang maikling teksto na may pamagat na si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sagutin ang mga gabay na tanong. Matapos sagutin ay ilabas ang larawang iyong napiling dalhin na ibinigay bilang isang takdang gawain. Sundan ang pagsasalaysay mula sa binasang teksto. At isalaysay mo naman ang iyong personal na danas tungkol sa larawan sa susunod na gawain. Basahin na natin. Si Kaloy at ang kuhang larawan niya sa tuktok ng bundok. Sa panulat ni Michael C. De Los Santos. Ito ang personal na kuhang larawan ng may akda. Sabado, noong 17 ng Nobyembre 2023. Pasikat pa lang ang araw nang simulan naming akyatin ang bundok sa aming bayan. Kasama ko sina Kuya Paul at Simon at ang aking pinsang si Pipoy.
Bit-bit namin sa pag-akyat ang aming mga ilang personal na gamit, mga pagkain at tubig na inumin. Sa daan, paakyat, paitaas ay makikita ang nagtatayugang mga puno na sa palagay ko'y puno ng nara. Batay sa resulta ng aking pananaliksik, ang narang ito ay pambansang punong kahoy ng Pilipinas at ang panlalawigang punong kahoy ng Chonburi at Phuket sa bansang Thailand. Matatagpuan ito sa maraming lugar sa ating bansa, kadalasan sa mga pangunahing kagubatan at kapatagan. Kabilang din sa makikita ang ilang makukulay na bulaklak tulad ng rosas, kalachuchi at gumamela. Nagsisilbing musika sa amin ang huni ng ibon tulad ng maya. Bago ang Philippine Eagle, mababasa at itinuturo bilang pambansang ibon ang maya. Maraming ulit din kaming bumagta sa mga ilog na napakalinaw ng tubig na sa tingin ko ay hindi kontaminado ng mga dumi o basura. Nagpapahinga rin kami kapag malayo na ang aming nalalakad. Napakaaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok. Pagsapit namin sa tuktok, umanap kami ng malilim na lugar at inayos namin ang dala naming sapin at inilagay ang mga pagkain. Masaya kaming nagkwentuhan sa aming karanasan sa pag-akyat sa bundok. Namahinga kami sandali at dinama ang malamig na hangin at lunti ang paligid. Bago kami umalis ay ipinaalala ni Kuya Paul na sinupin namin ang aming mga kalat at wag na wag kaming mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura. Mabilis kaming nakababa at ligtas kaming nakarating sa aming bahay. Dumako na tayo sa mga gabay na tanong. Para sa unang tanong, anong karanasan ang isinalaysay ni Kaloy batay sa teksto? Magaling! Ang karanasang isinalaysay ni Kaloy ay ang kanilang pag-akyat sa bundok kasama ang kanyang mga kamag-anak. Pangalawa, kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Tama! Ito ay nangyari noong Sabado, ika-17 ng Nobyembre 2023. Samantala, ito ay nangyari sa isang bundok malapit sa kanilang bayan. Pangatlo, sino-sino ang nakasama ni Kaloy sa pag-akyat ng bundok? Ano-anong pangyayari ang ibinahagi ni Kaloy sa kanyang pag-akyat sa bundok? Ano-ano naman ang mga ginawa nila
sa tuktok ng bundok. Napakagaling! Ang kanyang mga kasama ay sina Kuya Paul, Simon at pinsang si Pipoy. Ito naman ang mga pangyayari sa pag-akyat. Bit-bit nila ang gamit, pagkain at tubig. Nakakita sila ng puno ng nara at iba't ibang halaman at bulaklak katulad ng rosas, kalachuchi at gumamela. Narinig nila ang huni ng ibon tulad ng maya. Ito naman ang mga nangyari sa tuktok ng bundok. Naghanap sila ng malilim na lugar. Kumain at nagpahinga. Nagkwentuhan at nagmasid sa paligid. Naglikpit ng basura bago bumaba. Pang-apat, ano naman ang mahalagang paalala ni Kuya Paul kina Kaloy bago sila bumaba ng bundok? Magaling! Ang paalala ni Kuya Paul ay huwag mag-iiwan ng kahit isang pirasong basura at dapat ay linisin ang kalat upang mapangalagaan ang kalikasan. Panglima, matutukoy mo ba mula sa teksto ang pagsasalaysay na nagsasabi ng katotohanan at opinyon lamang? Magbigay ng halimbawa. Tama! Narito ang mga katotohanan na nabanggit sa teksto. Sabado, 17 ng Nobyembre 2023. Bit-bit namin sa pag-akyat ang aming mga gamit, pagkain at tubig na iinumin. Nakakita ng puno ng nara. Narito naman ang mga opinyon na nabanggit sa teksto. Tingin ko ay hindi kontaminado ng mga dumi o basura ang tubig. Napakaliwalas ng panahon, kaya't para sa akin, mabilis naming narating ang tuktok ng bundok. Mga bata, tandaan, ang tala-arawan ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maaring saklawin nito ang pangyayari sa buong isang araw ng nagsusulat nito. Ano naman ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Aralin natin. Ang katotohanan ay mga tunay na pangyayari, katunayan, katiyakan ng isang impormasyon o datos. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso, katulad ng batay sa resulta, pinatutunayan ni, mula kay, sang-ayon sa, tinutukoy ng, mababasa sa, at iba pa.
Halimbawa, batay sa resulta ng nakaraang halalan, itinanghal bilang senador si Risa Hontiveros. Pinatutunayan ni Jose Rizal sa kanyang nobela na mahalaga ang edukasyon at gampanin nito sa isang bansa. Mula kay Andres Bonifacio ang katagang aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Alin pag-ibig pa? Wala na nga, wala. Samantala, ang opinyon o palagay ay pansariling pananaw o paniniwala hingil sa isang bagay na maaaring hindi nakabatayan sa katunayan o kaalaman. Ginagamitan ito ng mga panandang diskurso katulad ng sa aking palagay, sa tingin ko, sa pakiwari ko, para sa akin, kung ako ang tatanungin. Halimbawa, sa aking palagay, malaki ang kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa ating paaralan. Sa tingin ko, mas magiging maunlad ang bansa kung bibigyan tuon ang sektor ng kalusugan, edukasyon at agrikultura. Para sa akin, si Ramon Magsaysay ang pinakamagaling na pangulo ng bansa. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang halimbawa, araw ng Pasko. Gamitin ang personal na larawan noong Pasko. Narito naman ang mga gabay na tanong at ang sagot sa mga ito. Basahin mo ito. Kasunod, basahin mo ito.
Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Una, ano-anong mahalagang impormasyon ang dapat taglayin ng isang teksto tulad ng tala-arawan upang maunawaan ang detalye nito. Tama! Kailan naganap ang pangyayari? Saan ito naganap? Sino-sino ang mga taong kasangkot? Ano ang mga pangyayaring naganap sa simula, gitna at wakas? Layunin o dahilan ng pagsasalaysay. Pangalawa, ano ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Tama! Ang katotohanan ay mga pahayag na totoo at maaaring mapatunayan gamit ang ebidensya o datos. Samantalang ang opinyon ay mga pahayag batay sa sariling saloobin, paniniwala o damdamin ng isang tao at maaaring mag-iba-iba depende sa tao. Pangatlo, bakit mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon? Tama! Mahalagang matukoy ang pagkakaiba ng katotohanan at opinyon para malaman natin kung alin ang totoo at alin ang sariling pananaw lang ng tao para hindi tayo malito o malinlang. Pagsusulit. Tukuyin ang mga mahalagang impormasyon mula sa tala-arawan. Basahin at unawain ang teksto. Mahal kong diary. Ika-31 ng Disyembre 2022. Huling araw ng taon. Maingay na sa paligid. Maraming nagpapaputok upang salubungin ang paparating na taon. Naghahanda na rin ng pagsasaluhan
ang aking mga magulang para sa medianoche. Iba't iba ang ingay na maririnig sa labas, subalit higit na nakababahala ang mga usok na nagmumula sa mga paputok, gayon din sa mga nagsusunog ng mga lumang goma. Naaalala ko nga, sinabi ng aming guro sa agham na malaki ang magiging epekto nito sa ating ozone layer. Maaring magdulot ito ng patuloy na pagkasira nito. Sana sa mga susunod na pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon, wala nang maraming magpapaputok at lilikha ng mga makakapal na usok. O sige, dito ka muna at magpapaingay na rin ako. Hihipan ko na ang biniling torotot ni tatay at magpapatunog na rin ako ng takip ng kaldero. Nagmamahal, Rosa Mia. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, kailan nangyari ang itinala ni Rosa Mia sa kaniyang tala-arawan? A. Unang araw ng taon. B. Huling araw ng taon. C. Araw ng Pasko. Ano ang tamang sagot? Magaling! Titik. B. Huling araw ng taon. Pangalawa, ano ang ipinagdiriwang na okasyon batay sa tala-arawan ni Rosa Mia? A. Simbang gabi. B. Pista ng bayan. C. Medianoche. Ano ang tamang sagot? Magaling! C. Medianoche. Pangatlo, ano ang ikinabahala ni Rosa Mia sa gaganaping pagdiriwang? A. Makasisira sa ozone layer ang mga usok. B. Maghihirap ang tao sa pagbili ng paputok. C. May kalamidad na darating sa pagsapit ng bagong taon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay A. Makasisira sa ozone layer ang mga usok. Pang-apat, ano ang hinahangad ni Rosa Mia para sa susunod na pagdiriwang ng pagsalubong sa bagong taon? A. Wala nang magpapaputok para di na makalikha ng makapal na usok. B. Maraming maputukan ng paputok sa kamay. C. Maubos ang pera ng mga tao sa pagbili ng paputok. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Wala nang magpapaputok para di na makalikha ng makapal na usok. Panglima, paano ang gagawing pagpapaingay ni Rosa Mia sa pagsalubong ng bagong taon? A. Magpapaputok ng baril. B. Magtotorotot at magpapaingay ng takip ng kaldero. C. Magpapatugtog ng malakas na musika. Ano ang tamang sagot?
Magaling! Ito ay B. Magtotorotot at magpapaingay ng takip ng kaldero. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa tala-arawan. Ito ay isang pagsasalaysay ng mga pangyayari sa buhay ng isang tao. Maaaring saklawin nito ang pangyayari sa buong isang araw ng nagsusulat nito. Natukoy din natin na ang katotohanan ay mga tunay na pangyayari, katunayan, katiyakan ng isang impormasyon o datos. Samantala, ang opinyon o palagay ay pansariling pananaw o paniniwala hinggil sa isang bagay na maaaring hindi nakabatayan sa katunayan o kaalaman. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.